Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kaban, Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat na sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pa-check na lang. General reading tayo Capricorn. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tatandaan nyo palagi, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. No? Puro ano to tataas ng number mo Meron tayong 10, 31, 33, 35, 36. Baka yan yung mga lucky number. Tapos sama nyo lang yung ano nyo, birthday nyo. Siyempre meron tayong Libra, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Leo, and Aries. Aba, ano? Gusto mong pakiyaw? Gusto pinakiyaw yung lahat, ano? Uy, there's a burden, no? Basta nyo. Siguro may mga inisip ka lang. May mga lungkot, mga grow. Comes sa burden siguro, mga lungkot, iniisip, want to be alone, may mga ganun sitwasyon, o may mga kalungkutan, ganyan. No? O handun talaga yung faith mo in a situation na sana lahat ng problema ko is matapos na, kumaga mag-success ka na in life. Pero sa'yo kasi si Ki, no? Kumaga ikaw at ikaw lang talaga ang makapagpapabago ng buhay mo or ng destiny mo dito. Makaka-receive ka ng information or communication with someone, or maybe you are thinking for something happiness na maaari nagkakaroon ka ng idea. Ganun sa nakita ko dito. Enlightenment also is coming. Mag-ingat kayo, ikaw or someone, hindi naman lahat. Pwedeng makareceive ka lang information, ganyan. Or pwedeng ikaw or someone into your life, may sa mga matutulis na bagay, baka mahiwa kayo, matusok kayo, o kaya may mga madapa, or warning lang naman yun, no? May mga biglaang magaganap o mangyayari. And then sinasabi dito is, kung ano yung ipinunla mo, yun na iyong aanihin. No? Yun ang nakikita ko dito. And then, there's a doctor or hospital. Ako nakikita, siguro may mga magpapa-check up, magpapadoktor, o kaya there's a surgery situation. Pwedeng hindi ikaw, someone, or information's coming lang. Maaaring gano'n. O check up, pwede rin yun, no? Ang nakikita ko rin sa inyo is may mga ano naman kumbaga nagkakaroon ka naman ng enlightenment, Nandito naman yung lakas ng loob mo. Kumbaga, may mga fufukusan ka naman na bagay o sitwasyon mo in life. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, nandito rin yung situation na may mga mag-o-open sa'yo. Kasi andun din yung idea, andito rin si Ki. Yun, may mga mag-o-open sa'yo, maaaring may mga lalaman ka katotohanan, or when it comes sa sarili mo, enlightenment, may mga positive outcome. Siyempre, there's a happiness coming din. Maaaring kung anong happiness siya, celebration, abundance man yan. Kasi may abundance din. Sabi ito, achievement. Yan, merong mga positivity coming. Changes of destination na sa'yo yan And also, may mga mag-a-unlock. The answer is in yours. May, tulad sabi ko, solution is in yours. And then, fulfillment is in yours. Destiny change is in yours. May mga bagay o sitwasyon lang talaga na kailangan mong tapusin. Kailangan mong i-withdraw. Kailangan mong i-let go. Kailangan i-change. Ano pa? Ano pwede? You need to escape in a situation na it's more on painful sa'yo. Kumbaga, huwag mong bitbitin o huwag mong dalhin yung sitwasyon na yon hanggang sa huli. Kasi ikaw lang din mag-suffer. At the end, ikaw rin naman ang tatayo ng sarili mo dito. No? Yan ang sinasabi dito. Sa iba sa inyo, siguro, handin yung thinking of idea na related to a work, profession, you want to settling down. No?
If you want to settling down in yourself, talaga, the key is in yours. You want to stable? The key is in yours. So, huwag ka magpa-stagnant. Lakas at tibay ng loob ang kailangan sa iyo. Huwag ka mapanghinaan ng loob. Focus. Mag-focus ka sa goal mo. Dito. With the man, siguro andito, maaaring ikaw ito, kasi ando ka naman sa thinking ka naman sa future mo. Or maybe, someone, may man dito, na magkakaroon ka ng quarrel or talking. Quarrel, talking, isa lang yun. No? Quarrel, pag hindi pagkakaintindihan, or may lungkot. Pwedeng ganon. No, sa iba sa inyo. Or maaaring nahadun ka sa sitwasyon mo na kasi andito to no? Sana hindi lungkot. Siguro andun ka lang sa sitwasyon mo na mahilig ka lang siguro sa iba sa inyo na want to be alone, muni-muni, mga ganon. Maaaring umiiwas ka lang din sa iba. Maaaring ganon sa iba. Tingnan natin energy mo. Ano ba yun? Yung mga energy ni Capricorn. Ano yun? Dami mong iniisip. Okay. Energy mo, happy. Nakikita sa'yo, matatag ka. Tutusin. Matatag ka. You know, alam mo yung destiny mo. Alam mo yung mga didesisyonan mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung mga purpose in life, ganyan. You have a clear mind sa nakikita ko this time. And then happy also, energy mo meron ka daw mga situation na i-evaluate, ganyan. Maaring related to a family, maaring related to a relationship, trabaho, o anumang aspeto ng buhay mo yan, yun na nakikita ko sa'yo. Marami kang iisiping bagay-bagay, medyo magulo yung iba sa inyo. Also, ang nakikita ko dito, stable naman ka kasi matatag yung you're strong no? Hindi to yung pagiging strong mo sa sarili mo. You always try to control and balance any situation into your life. Handoon yung sitwasyon na yun, no? Naari din you always find peace or you always find balance sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pinipilit mo talagang control at balansehin yun. Also, nandito rin yung tulad ng sabi ko na may mga parating na mga getting together. Maaaring may mga celebration coming sa iba sa inyo. Maaaring may mga having fun, happiness, enjoyment situation sa iba sa inyo. O kaya, anak, basa ka, naligo ka. Family unity reunion, surprise parties event coming. Yan, sa iba sa inyo. Kung ano wala sa'yo doon. Sa iba dito, baka may mga pupuntahan ka nga, no? Maaring wedding, ganyan. O kaya mga pag-uusapan ng wedding, related sa wedding, may birthday, may coming home, maaring may coming home, pwede kang uuwi ka ng Pilipinas, uuwi ka ng probinsya, pupunta ka ng baryo, or someone, vice versa. Anong parating kay Capricorn? Nahandin yung may mga taong you commit yourself or may mga taong just a commitment. Ako nakikita rin. Parating kay Capricorn. Show me. Ano yun? Parating sa'yo, meron kang isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo, maaring plano, ito no, maaring plano, pero ang nakikita ko with comes dito, hindi mamumove pa buwan niya. Nasa iyo daw to. Ibig sabihin, yung plano na ito, o yung action na pupukusan mo, nasa sa'yo daw to. Kung a-action na mo siya o hindi. You need to decide. No?
Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng trabaho, pwedeng exciting plan, pwedeng outgoing fun, ganyan. Pwedeng any situation. Pwede rin na na kung sa pera mo, save money, ganyan. Kung sa lakad, nasa sayo daw yun. Kung may mga lalakarin ka, may mga travel, lakad, any situation, nasa sayo daw yun. And then, parating, may tao dito na, magiging close-minded. Maybe ikaw or someone is close-minded. Meron din ako nakikita na siguro makakaramdam ka ng pagod or katamaran. There's a low energy ako nakikita. Sana walang magkasakit, no? Pwede rin na would come sa'yo siguro mga pananakit ng mga kalamnan, buto, kaso-kaso, ano pa mga actually, mga ganun, katawan, yun. And then, may impatient is sana hindi ikaw yun, habaan mo yung pasensya mo. Kasi alam ko naman na mahaba yung pasensya ng ibang Capricorn. Hindi naman lahat, pero maraming Capricorn din naman na mahaba ang pasensya. Or tahimik lang talaga na nagpipigil, ganyan. Pero there's an impatient situation, maiksi yung pasensya. Mayroon din ako nakikita dito na hope hindi ikaw. May tao na may masamang intention sa'yo sa nakikita ko dito. Iba dito, lack of energy, lack of focus, lack of plan, lack of ambition, lack of creativity. Yan. May blockage, ibig sabihin sa'yo. May blockage ka to success, to pursue something into your life. Yun ang sabi ko, diba, nasa sa isiki. Siyempre, may mga collaboration. May mga collaboration, partnership, someone's want to share a goal, o may sasabihin sa sayo, and then may mga dealing situation din. Ako nakikita. May mga thinking of a plan to growth. Kanya, may mga aralin, iisipin. Kanya, sa nakita ko dito, sana hindi ka nag-iisip na kabiguan or someone's thinking about kabiguan. May tao na nag-aalboroto, may pag-aalala rin ako nakikita. May tao na nagkakaroon siya ng mental stress. May bad temper, Sino kaya to? Sana hindi ikaw. Basta habaan mo yung pasensya mo. Dito. May tao na walang ambisyon. Sana hindi magkaroon ka ng bad news, Kasi may bad, sa iba sa inyo, there's a bad news coming. Sana hindi ka nakalaki. Ano dapat iwasan ni Capricorn, Universe? Nga. Hindi ba nananakit yung likod nyo? Someone's abandon, You abandon or you want to abandon or someone's abandoning you. O nabandonahan ka or may taong na nawala o namatay na. Dapat iwasan. Okay. Iwasan mo, Capricorn, is not to heal in any situation into your life. No? Kumbaga dito ka sa sitwasyon mo kasi na, alam mo yung niyayanig o sinishake up ka ni Universe kasi andito si Sun tsaka si 33 in a situation to wake up dun sa bagay na yon, no? Sana mag-focus ka dun sa sign na yon. Kasi kaya niya ginagawa yon sa'yo is para magkaroon ka ng pagbabago in life, to change, no? Na para mag-action ka rin dito. Siyempre, iwasan mo, hindi ka magtrust sa intuition mo. Siyempre, iwasan mo is not to take care yourself, isa rin yun, yung depression, insecurity, or ma-let down ka ng situation or mawalan ka ng pag-asa. Iwasan mo yung masyado maraming iniisip, magulo yung pag-iisip, yun, iwasan mo yun. Pagiging moody, iwasan mo. Yung mga tao na not to take, hindi ka naman, yung parang dinidistract ka nila in a situation sa sarili mo, iwasan mo na lang sila. Yan na nakikita ko. Iwasan mo yung mga taong disloyal. Ganyan. Yung mga taong hindi nagiging totoo sa'yo. Or ikaw sa sarili mo,
Diba? You need to be loyal din sa sarili mo at maging loyal ka rin sa mga tao na loyal sa'yo. Isa rin yun. Iwasan mo yung i-delay yung mga bagay-bagay na pwede namang gawin na ngayon or gawin gawin na ngayon, pwede, bakit ipagpapabukas pa or sa ibang araw, diba? Iwasan mo is not to transform yourself in a new you. Yun din ang sinasabi dito. Maniwala ka siyempre maniwala ka sa intuition mo ha, dito. Be idealism, i-renew mo yung paniniwala mo, and then, be creative, isa yun. No? Yung mga tao na don't backstab, syempre wag ka mag-backstab, or mga tao na nagba-backstab sa'yo, hayaan mo sila sa buhay nila. Kamusta ang love ni Capricorn? Kumbaga, syempre isa rin yung pagmamaliit sa tao, o pagmamaliit sa sarili, iwasan mo yun. Judging someone, or someone's judging you, iwasan yun. Self-doubt, iwasan mo yun. Iwasan mo yun, to delay something, or delay sa success. Syempre yung mag-ingat ka para hindi ka rin magkamali, ha? Pero alam mo naman yung pagkakamali, di ba? Lesson din kasi. Focus to your achievement, fulfillment, and be maturity, no? Tingnan natin love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Capricorn in love. Sana dito ng araw. Ano ibig niyo sabihin? Ano ibig niyo po sabihin? 5-5. You manifesting, or someone manifesting. When it comes sa love, the sun. Okay, when it comes sa love, dito sa nakikita ko sa'yo, iba dito nagkahiwalay na. Pero naghihintay pa eh. Ikaw o siya, naghihintay. No? Kasi, wala akong pointed name no? Handoon talaga yung sitwasyon na iniwan o pag-iwan sa ere, no? Nagkaroon ng feeling emotions. Itong tao na to is, ikaw ata to no? Parang, this person is they loving you. Sa nakikita ko dito, gusto niya recovery sa'yo. Naghihintay siya sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko sa kanya, gusto niya, naghihintay siya to fulfill. Kumbaga sinasabi niya na want to recover itong relationship na ito sa nakikita ko dito. Mahal ka raw at mahal ka niya. Nga. Hindi nga ako nagkamali. Yun ang nakikita ko dito. No? Medyo, itong taon na to, problema to sa trabaho o sa pera. Or ikaw, ito. Or pwede rin na may sakit siya. No? Yun. Pero may sadness ako nakita. Nagkakaroon siya ng pagsisisi dito, no, sa mga nagkahiwalay. Ikaw ang nagsisisi or siya nagsisisi. Nagkakaroon kasi siya na pag-isolate sa sarili. No, want to be happy, kumbaga, itong taon na to. Sa nakikita ko dito. Pero hindi ko alam ba't naghihintay siya at para wala naman siyang ginagawa. Mag-action ka, no, sino ka man, babae ka man, lalaki. No, yun na nakita ko. Sa mga single, napahinga ako na may parating naman Sa single may parating po ba universe? Ayan natin. Patient lang muna. No? Pero, maaring may parating sa'yo sa iba sa inyo, pero ang nakikita ko dito, makikilala mo siya in a short na pagtitipon. Pwedeng celebration, pwedeng kaibigan to kaibigan, pwedeng small na group, ganun, sa nakita ko. Hindi siya malaki konti lang na pagtitipon. Ganyan. Ay, konti lang. Maliit na pagtitipon o maliit na kasiyahan. Ano ba yung mga pinagsasabi ko? Ganun. There's a new love coming. Pwede rin sa iba dito, kasama mo na to sa trabaho. Ganyan. Or halimbawa, nagbago ka ng trabaho. Diba? Maaring doon mo siya makikilala. And then sa iba naman sa inyo, halimbawa, pang umaga ka, tapos nalipag ka sa panggabi. Tapos meron palang bago doon tao. Maaring doon mo siya makikilala or magkakaroon ka ng wow, magaganon ka, diba?
Yun, sa mga magkakarelasyon, may sadness no? Sa nakikita ko dito, hindi ko alam kung isa sa inyo is may sakit o may nararamdamang sakit sa nakikita ko dito. May saya naman ako nakikita, hando yung valuing and love, and there's a person here dito, ikaw or siya, need to heal. No, ibig sabihin, pwedeng may sakit o kaya naman sa part niya o sa part mo may mga situation na need to heal. Maaaring may mga lungkot na nararamdaman or any situation na they feeling alone, feeling niya alone siya, feeling niya nag-iisa siya, feeling niya walang nakakaintindi sa kanya, feeling niya walang walang sumusuporta sa kanya or nagaano lang siya, self-pity. No, isa lang do chika doon sa sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko dito. Pero handun naman yung handun yung situation na with the sun kasi ikaw yung kanyang shining star or ikaw yung nagbibigay ng lakas o nagbibigay ng kasiyahan no dito sa tao na to. Siguro mahilig lang talaga siya mag-isa, magmuni-muni or self-pity, pwede rin yun sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. No? Andun naman yung love. Andun yung care. Andun yung passion, compassion. Ano ba pwede ko sabihin? Yun, may mga lungkot lang talaga ako nakikita dito. Mahilig lang naman. Kasi hindi naman season, kaya okay lang. Tingnan natin, kamusta ang pera ni Capricorn Universe. Show me. Capricorn. Uy, may may bagong panimula sa'yo. Ibig sabihin, may kakaroon ng union, happiness, fortunate outcome. Maaring 10 days, 10 weeks, 10 hours, or by the October, ganyan. May mga joy, happiness, situation ako na nakikita sa iyo. May mga kasiyahan talaga, no? Celebration. Money ni Capricorn. Sana maganda yung money mo. Ano yung universe? Ay, lumalaban ka naman kahit pa paano. Sa money mo. Aware ka naman, nandun naman yung paglaban mo pagdating sa money. O, siyempre, iniisip mo pa rin, naghahanap ka pa rin ng solusyon, paano mo malalakpasan o masusolusyonan when it comes to money. Yun ang nakikita ko dito. Marami kang wishful thinking, actually, no? Yun nga lang, kumbaga, nagde-daydream ka, kumbaga, in your situation. May mga pinapantasize ka na sana ganito, sana ganyan, sana makabili akong bahay, sana makabili ako ng car, sana makapag-travel ako, sana ganito, sana ganoon, sana ganyan. Nandun ka sa situation na yon, pero ate magsasucess ba? Dito hindi pa, pero you need to keep fighting. No, dito sa sitwasyon na to. Kasi naghahanap ka pa ng solusyon. Sabi ko nga sa'yo, di ba, nasa city. To success and para magbago yung destiny mo, nasa sa'yo si Ki. Pag-isipan at pag-aralan mo, no, ang itong sitwasyon mo sa nakikita ko dito. You need to be aware, more aware. May mga dapat ka talaga i-let go. Huwag kang manghinayang, huwag kang malungkot, no, kasi be responsible. Hindi mo responsibilidad, ang responsibilidad ng iba, no? If you want to success, mag-go forward ka kasi you will be success. No? Ang nakikita ko dito, pag-isipan mong maiki. Within the 2 months or October, may mga problema na magtatapos sa iyo. Pero mag-action ka ha, huwag ka lang maging hangman dito. Kailangan mo kasi magplano. No, huwag kang magkaroon ng doubt sa sarili mo. Kailangan mo mag-focus to a new path o mag-try ka ng new path or new decision. Nasa sa'yo yun kung paano ka mag-success. Kasi the key is in yours. Mag-explore ka na mag-explore. Any opportunity pa kay Capricorn.
May tao na hindi totoo sa'yo, ha? May taong hindi totoo sa'yo. Pwedeng lovers, pwedeng kasama sa trabaho, pwedeng kaibigan. Pwedeng kapamilya, ganun din. Karelasyon. Connected siya sa'yo eh. May nagsisinungaling. Sa iba naman sa inyo, siguro when it comes to a family relationship, there's a distraction. May distraction, ano? Ako nakikita. And then, sa iba, nagkakaroon ka ng doubt or someone's is may doubt sa'yo, vice versa, ganon. Lack of focus, lack of idea, yung iba dito, at yung iba rin is, iba kasi ano lang kayo eh, alam mo yung tahimik lang kayo. Yun na nakikita ko sa'yo, tahimik lang kayo. Halimbawa, kung may mga kasiyahan, sa iba, hindi naman lahat. Dito sa nakuha ko, kung may mga kasiyahan, o kaya something maliit o malaki yan, tahimik lang kayo. Yun na nakikita ko sa iba. Para hindi kayo masyadong palasalita, ganun sa nakita ko sa iba. Siguro pagka-close mo, syempre magsasalita ka. Pero yung hindi mo naman gaano ka-close talaga, na nagkakausap lang kayo sometimes. Ganun. Sa nakikita ko dito ha, yun. And then, ang sabi rin, merong, mukhang hindi ka naman din mag-yes, no? Kung may mga magkakaroon ng celebration, or may mag-aaya sa'yo, mukhang hindi ka rin naman mag-yes sa nakita ko dito. Yung dito sa card sa nakita ko yun. Maghigpit ka sa pera mo ha. May makikipag-communicate sa'yo. Related sa money. Oh, ganun. May mga union, communication, partnership, meron din. Energy. Advice po kay Capricorn. Capricorn advice. Okay, when it comes sa advice, huwag ka mapanghihinaan ng loob, no? Okay naman na mag-manifest ka. Kasi, pero kailangan mo rin mag-action, no? Dito, sa sitwasyon mo. Follow your heart. Be creative. Sinasabi dito, create your idea para maging reality yung bagay na yun. Be confident. Speak out kung kinakailangan. Kahit saan ka dalhin, kahit anong sitwasyon ang pasukin mo, Capricorn, kaya mo siyang solusyonan. Ganun you have an ability about dun sa sitwasyon na ganun, no? Na malulusutan mo yung situation. And then, syempre, is okay naman na maging matulungin sa nakikita ko dito. Pero, syempre, wag always yes, sometimes no rin, or kailangan mo rin magkaroon ng pagpaplano with it come sa future mo. May plano ka naman din sa nakikita ko dito. Kaso, kailangan mo lang din talaga na mag-focus at magkaroon ka na pag-a-analyze and progressing dun sa bagay na mas more kang mag-focus to invest more to yourself or magplano ka mag-invest sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko rin sa inyo. And then, ano pa? Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. No? Kasi may mga tao naman na willing naman na magbigay ng tulong sa iyo. Hoping, kasi si magician. Paano kung sila lang hingi ng tulong sa iyo? O tapos ikaw yung hingi ng tulong sa kanila, ay andun na nga yung manifesting, no? Sana tulungan din nila ako. Parang nandun sa sitwasyon na yun. Paano kung ikaw lang bigay ng tulong? Ayun na, nalagot na, di ba? Value yourself. Also, value yourself, trust your intuition, have faith, and then, tandaan mo palagi na ikaw pa rin ang makapagpapabago ng sarili mo. Dito. Arigatou naman si God bless.